Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa YouTube channel ni Kuya Bari na ang Sundok Horror Stories. At mapagpalang araw din po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Renato. Nakatira po ako dito sa isang parte sa Kabisayaan. Magpasa hanggang ngayon po ay dito pa rin po ako naninirahan sa kung saan ako ipinanganak at lumaki at nakapag-asawa na. Kaya naman, nais kong ibahagi po sa inyong channel ang aking nakakakilabot na karanasang hindi ko po malilimutan kailanman. Sa totoo lang po, Kuya Bari, simula po ng pagkabata ko pa lang ay hindi na ako naniniwala sa mga usaping aswang. At hindi rin ako naniniwala sa mga kwento-kwento ng mga matatanda tungkol umano sa mga multo, engkanto, demonyo, lalong-lalo na sa aswang. Sa isip-isip ko po kasi noon, panakot lang nila iyon. Ganoon naman kasi ang mga nakakatanda noon, palaging tatakutin ang mga kabataan para lang mapasunod ang mga ito at hindi na magkukulit pa. Ngunit Kuya Bari, nagkamali po ako dahil ang lahat ng aking mga hindi pinaniniwalaan ay nagbago lahat. Simula noong ako na mismo ang nakaranas ng isang kababalaghan. Nangyari po ito dekada 90 at noong mga panahong iyon ay binata pa lamang ako at medyo aaminin ko po sa inyong may pagka-maldito talaga ako. Isang araw, nagkaroon po ng isang fiesta sa Karatig baryo namin. Hindi ko na po babanggitin, Kuya Bari, ang eksaktong lugar para lang po sa seguridad ng nakakarami at sa mga naninirahan sa baryong iyon. Habang nagkwekwentuhan po kaming magkakaibigan, ay nagkayayaan kaming dumayo sa Karatig Baryot at makikifiesta ika nga. Sumakto namang nataong gaganapin ang kapistahan sa araw ng linggo, kung kaya wala kaming gagawing trabaho. Pagkatang araw ng linggo ay kaugalian ng mga taga-probinsya na iyon ay araw ng pahinga ng nakakarami. Ang iba namay nagsisimba pa nga. Tinanong ko naman sila kung papayagan ba sila ng kanilang mga magulang. Baka kako kasi mamaya habulin kami ng pamalo sa kalsada ng nanay ng kaibigan naming si Nestor. Natawa naman itong si Nestor at nagsabing baka ako pa daw ang habulin ng pamalo ng nanay ko sa kalsada. Dahil sigurado siyang hindi ako papayagan daw ng aking ina. Kinindatan ko naman siya at binanata ng salitang, "Asus, ako pa ba? Hihintayin ko lang makatulog yung nanay ko tiyak na makakatakas ako ng bahay." Sabay hagalpak ng tawa. Nagtawa na naman ang mga kaibigan ko't nagkasundo na nga kami na pagsapit ng 8:00 ng gabi ay magkikita-kita kami doon sa bungad ng baryo at sabay-sabay na kaming papunta at pupunta sa Karatig Baryo. Naku, maraming chicks doon. Panigurado akong bukod sa busog na ang ating mga sikmura, busog pa ang ating mga mata sa mga nagagandahang dalaga doon. Nakatawang wika sa amin ni Nestor. Napangiti naman ako at napasabing, "Ikaw talaga napakataba talaga ng utak mong lalaki ka. Hindi babae, pre, ang pupuntahan natin doon, kung hindi pagkain." Noong sumapit na nga ang linggo ng 6:00 ng hapon, ay agaran na akong nagbihis. At noong sumapit na nga ang mag-8:00, pinakiramdaman ko kung tulog na nga ba ang lahat ng nasa loob
ng aming bahay. Noong makumpirma kong tulog na nga sila, ay dahan-dahan na akong naglakad palabas ng bahay. At ayun na nga, Kuya Bari, success! Nakalabas ako ng bahay nang walang nakakahalata. Kaagad na akong naglakad papunta sa bungad ng baryo namin. At doon na'y nakita ko na ang mga kaibigan kong kanina pa pala nag-aabang. Sinabihan pa nga ako ni Jomar na ang tagal-tagal ko daw. Ang buong akala tuloy nila ay hindi na ako tutuloy pa sa usapan namin. Kayo naman pwede ba namang hindi ako matuloy sa usapan natin? Pagyayabang kong wika at agarang sinabi sa kanilang humahanap lang ako ng tiyempo dahil alam naman nilang napakahigpit ng aking ina. Habang naglalakad kami papunta sa paradahan ng mga tricycle, ay tinanong ko ang kaibigan kong si Nestor kung may kakilala ba siya sa baryong pupuntahan namin. Para kahit papano naman ay hindi kami kung kani-kanino lang makikikain. Umiling naman ito at sinabing, pare wala. Kung kaya napalatak ako at nagtanong ng, ano? Paano na yan? Tumingin naman ako kay Jomar at nagtanong kung may kakilala ba siya sa baryong pupuntahan namin. Gumiti lang naman ito at sinabi sa akin huwag na raw naming alalahanin ang pupuntahan namin. Dahil sa piyesta naman daw ay tiyak na marami ang mag-iimbita sa aming kumain doon. Kuya Bari, kung hindi niyo po na itatanong, normal lang po sa probinsya ang ganoong sistema. Yung bang tuwing may gaganaping pista sa baryo, mapamayaman man o hindi, kahit sino po ang pumasok sa bahay ng may handaan ay welcome po at papakainin ito. Dahil ang araw ng fiesta ay para sa lahat ng mga taong dumarayot nagugutom. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong lula na kaming magkakaibigan ng tricycle papunta sa Karatib Baryo, ay sandali ko pang inilibot ang aking paningin. Dahil sa iyon pa lang ang unang pagkakataong makapunta ako sa baryong iyon. At ayun nga, Kuya Bari, noong makarating na kami sa bungad ng baryong may kaganapang piyesta, tinanong pa kami ng driver kung may kakilala ba kami sa baryong iyon. Tumingin naman ako sa kaibigan kong si Nestor at nagsabi ng, wala po Sisilip lang kami sandali sa sayawan tapos uuwi na rin po kami manong driver. Maya-maya'y nagsalita ang driver. Nagulat naman ako sa sinabi ng driver sa amin. Sabi niya, sana ay hindi na lang kayo pumunta rito sa baryong ito dahil hindi niyo ba alam na pugad umano ito ng mga aswang at hindi lahat ng nandyan ay tao. Dagdag pa ng driver. Mga bata, ito lang akin lang binabalaan ko lang kayo. Hanggat maaari ay bumalik na lang kayo sa baryo natin at baka mapahamak pa kayo riyan. Marami na kasing napapabalitang may mga nawawalang tao dyan sa loob ng baryong iyan. Pag-aalalang wika sa amin ng driver. At dahil nga sa hindi ako mapaniwalain, kung kaya nagkunwari na lang akong sabihin sa driver na uuwi rin naman kami kaagad. At isa pa, may mga kaibigan na kaming nauna sa loob. Wala nang nagawa pa ang driver kung hindi ang paandarin ang kanyang tricycle na minamaneho niya at agaran na itong bumalik.
Napatanong naman ako sa mga kaibigan ko kung ano ang nakain ng driver na iyon at bakit ganoon siya magsalita. Sinagot naman ako ni Jomar at sinabing wag ko na raw pansinin ang sinabi ng matanda dahil sa baka may problema lang ito, kaya kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari sa buhay naming magkakaibigan ng gabing iyon, Kuya Bari. Sa kadahilanang sa labas pa lang ng kabahayan ay kitang-kita na namin ang mga usok mula sa kusina at naaamoy namin ang mabangong ulam na niluluto ng mga taga rito. Ramdam ko pa nga noon nang maamoy ko ang paborito kong kaldereta, biglang tumunog at kumalam ang aking tiyan, Kuya Bari. Naku naman pre, pigilan mo muna yung alaga mong anaconda dyan sa tiyan mo at hahanap lang tayo ng tiyempo nang maaakyatan nating bahay. Pabirong wika sa akin ni Nestor. Habang naglalakad kami sa gilid ng daanan ay may tumawag sa kaibigan naming si Jomar. Noong makita namin iyong nagmamay-ari ng boses na tumawag sa kaibigan ko, sandali akong natulala at pakiramdam ko pa nga ay patulo na ang laway ko sapagkat napakaganda ng dalagang tumawag kay Jomar. Marahan ko namang siniko si Nestor at nagsabi ng, "Uy pre naman, laway mo pigilan mo, muntik nang tumulo." Pasikreto ko namang tinanong si Jomar kung kakilala niya ba ito. Sumagot naman siyang hindi niya natatandaan kung saan niya ito nakita. Ngunit pamilyar daw sa kanya ang dalaga. Anya pa nga, Kuya Bari, baka nakausap niya siguro sa palengke o kung saan man, kung kaya natatandaan ng babae ang kanyang pangalan. Pagkalapit sa amin ng dalaga ay agad itong nagpakilala. At di nga naglaon ay natandaan na nga ni Jomar kung saan niya nakita at nakausap ito. Nakangiti naman itong inaya kami sa kanilang bahay na kumain. Dahil marami umanong handang niluto ang kanyang mga magulang. Sakto namang nakaramdam na talaga ako ng gutom, Kuya Bari, kaya nagpatiuna na akong maglakad. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa kanilang bahay. Kaagad na kaming pinaupo ng dalaga at agara na itong pumasok sa kusina upang hainan kami ng pagkain. Maya-maya pa ay nakabalik na ito sa kinauupuan namin at hinain na rin ang mga pagkain. Kitang-kita kong karning hilaw pa ang nasa lagayang bitbit ng dalaga at inilapag niya iyon sa lamesa. Kung kaya napakunot noo ako at napatitig sa karne. Hindi ko mawari kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Dahil sa napatanong ako sa aking isipan kung bakit hilaw na karne ang inihain sa amin, gayong hindi naman kami kumakain noon. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang dalaga at nagsabing kumain na raw kami. Nagkatingin na naman kaming magkakaibigan at sabay pang nagwika ng, ano kasi, busog pa kami. Nakita kong sumama ang tingin sa amin ng dalaga at inulit niyang sabihin kainin raw namin ang inihain niya. Kaya naman nagpumilit kaming hindi kami kakain dahil sa busog pa nga kami. Napansin ko ring masama na ang tingin sa amin ng mga nasa ibang mesang kumakain.
Kaya naman sinabihan ko na ang mga kaibigan kong aalis na kami. At dahil sa tensyon ay nag-unahan na kaming tumayo at mabilis na lumabas ng bahay. Narinig pa naming nanggagalaiti ang dalaga noong tawagin niya ang kaibigan naming si Jomar. Subalit hindi kami nakinig at noong nakalabas na kami ng tuluyan ay kumaripas na kami ng takbo. Habang tumatakbo kami, Kuya Bari, ay nakarinig pa ako ng huni ng wakwak sa ere. Kaya talagang nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Sinabihan naman ako ni Nestor na bilisan ko pa ang pagtakbo hanggang sa nakarating na kami sa bungad ng baryong iyon. Mabuti na lamang at may nakita kaming tricycle, kung kaya nilapitan namin kaagad ito. At noong makalapit na nga kami ay nalaman kong ito yung driver na nagbigay ng babala sa amin kanina. Kaagad itong nagwika na sumakay na kami kaagad at agarang pinaharurot ang tricycle niya pauwi sa baryo namin. Magmula po noon, Kuya Bari, ay naniwala na talaga ako sa mga kababalaghan. At simula po noon, Kuya Bari, ay naniwala na talaga ako sa mga kababalaghan, lalo na sa aswang. At simula rin noon ay nakikinig na rin ako sa mga taong mas nakakaalam sa mga lugar na pupuntahan ko, lalo na't muntik na kaming makakain ng karning hilaw mula sa fiesta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Renato. Bago ko po simulang ibahagi ang karanasan kong ito, nais ko lang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel ninyo. Lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Maring. Edad 56 na sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Ilocos. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan noong ako ay mag-asawa at mapadpad dito sa probinsya ng Ilocos. Itago na lang natin sa pangalang Kaloy ang aking asawa. Konting paliwanag lang po, Kuya Bari. Ako po ay laking Mindoro at nagpasya na makipagsapalaran sa Manila para sa aking mga magulang na nung mga panahon na iyon ay matanda at hindi na makakapagtrabaho sa bukid. Kaya naman nang may nag-alok sa akin na pumunta sa Maynila, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at agad na sumama. Bali, tagahugas po ng plato ang naging trabaho ko sa isang karinderya sa bandang Divisoria. Hanggang sa makilala ko ang aking napangasawa na si Kaloy. Si Kaloy ay isang kargador ng mga gulay at araw-araw na nagpapabalik-balik sa karinderya, kung saan ako nagtatrabaho at naging magkakilala kami hanggang sa manligaw na nga ito. Sa loob ng 1 taon namin magnobyo at nobya ay nagpasya kami magsama na. At nang mabalitaan kong pumanaw na ang aking ina ay agad na kaming umuwi sa Mindoro para ipakilala sa pamilya ko at nagpakasal na rin doon. Matapos kami ay kasal ay kaagad kaming bumalik sa Maynila para magtrabaho at makapag-ipon. 3 buwan nang makabalik kami sa Maynila nang malaman ko na ipinagbubuntis ko na ang unang anak namin ni Kaloy. Agad namin iyong ikinabahala dahil na rin sa hirap ng buhay namin sa Maynila at hindi nasasapat ang sasahuri ng aking asawa. Dahil sa mga bayarin namin sa bahay at iba pang mga pangangailangan. Kahit na nagdadalawang isip ay hindi na ako tumutol pa nang sabihin ng aking asawa na doon kami manirahan sa kanilang probinsya sa Ilocos. Dahil sa wala namang nakatira na sa bahay ng kanyang mga magulang dahil sa wala na ang mga ito. Ang mga kapatid naman ni Kaloy ay hindi niya na alam kung nasaan na
Ang tanging naikwento lang nito sa akin ay noong mga bata pa sila, tila iniiwas ng kanilang ina ang mga nakababatang kapatid niya sa isa nilang kamag-anak. Hanggang sa napag-alaman na lang niya na ang dalawang nakababatang kapatid niya ay pinaampon sa malayo nilang kaanak. Mula noon ay hindi na niya iyon nakita pang muli hanggang sa mamatay ang kanyang ama't ina. Nang makapag-ipon kami ng kaunting pera, ay agad na kaming umuwi sa probinsya nila Kaloy sa Ilocos. Hindi ko na po babanggitin pa ang pagkakakilanlan ng baryong ito. Dahil na rin magpasa hanggang ngayon, ay dito kami naninirahan at bilang respeto na rin sa mga naninirahan dito. Alauna ng hapon nang makarating kami ni Kaloy sa kanilang baryo. Tapos ay agad niyang itinuro ang simpleng bahay na gawa sa bato ang pader at ang bubungan naman ay gawa sa pawid, na hindi mo talaga maiisip na may nakatira dahil sa butas-butas nitong bubungan. Hindi naman naging balaki diyon. Mabuti na lamang na may nadatnan pa kaming bahay kahit papano. Kaya naman agad na namin iyong nilinis at nagayos ng mga gamit na dala namin mula sa Maynila. At dahil sa wala namang kuryente ang bahay na iyon, ay kakailanganin na bumili ni Kaloy ng gas sa bungad ng baryo. Magdidilim na kasi nang matapos kami magayos, kaya nagmamadali na siyang bumili. Makalipas lang ang ilang minuto, ay may bigla na lamang kumatok sa tarangka ng bahay at binanggit ang pangalan ng aking asawa. "Tao po. Kaloy, ikaw ba ang dumating? Si Tia Bebang mo ito." Nang marinig ko iyon sa matandang boses at nagpakilala, ay kaagad ko iyong pinagbuksan ng pinto at nagmano. "Magandang araw po. Ako po pala ang asawa ni Kaloy. Wala pa po kasi ang aking asawa, pero pabalik na po iyon. Bumili lamang ng gas para sa ilawan. Maupo po muna kayo, Manang Bebeng." Tugon ko saka pinapanhik sa loob ng aming bahay. "Ang bango mo naman, Iha." Biglang bulong nito habang papasok sa tarangkahan, kaya naman agad akong napatingin sa matandang tiyahin ni Kaloy. Habang umuupo itong matanda, ay napansin ko ang daladala nitong bayong, na tila may laman dahil sa tumutulong likido mula sa bayong na dalan nito. Nang tignan ko maigi iyon, ay napagtanto kong dugo iyon. "Manang, mukhang galing pa kayo sa pamilihan?" Tanong ko sa matanda. "Ay oo, Iha. Bumili kasi ako ng ilang iuulam ko mamaya." Sagot nitong nakangiti sa akin at nag-alok pa ito na kung gusto ko daw ba ng karne na nakalagay sa kanyang daladalang bayong. Dahil sa hiya ay hindi na ako nakahindi sa matanda. Habang iniaabot niya ang isang hiwa ng karne, ay napansin ko na para bang bagong katay lang iyon. Dahil noong abutin ko na ang karne ay naramdaman ko na mainit-init pa iyon. Kaya naman agad ako nagtanong sa kanya kung malapit lang ba ang bilihan ng karne. Makalipas pa ang ilang minuto ay narinig ko na ang boses ng asawa ko na tinatawag ako. Kaya agad ko na siyang sinalubong. At sinabi na niya ng kanyang tiyahin habang hawak-hawak pa rin ang karneng galing sa bayong ng tiyahin ng asawa ko. Nang makalapit itong si Kaloy sa akin, ay agad itong nagtanong kung saan galing ang aking bitbit na karne. Ito ba? Galing ito sa Tia Bebeng mo." Habang sinasabi ko yun sa aking asawa, nakita ko sa kanyang mga mata na tila ba nagulat ito sa mga sinabi ko. Nang makapasok kami sa loob, agad na nagtanong itong si Kaloy kung nasa nang sinasabi kong si Tia Bebeng. Napatingin ako sa kinauupuan ng Tia Bebeng ng asawa ko. Nagulat ako nang mapansin ko na walang kahit sino ang nakaupo sa upuan na iyon. Ang tanging natira doon ay ang bayong nito na may mga laman na karne. Kahit na nagtataka sa mga pangyayari, ay nagpasya na lang ako mag-asikaso at tuluyan na nagpadingas para na rin makapagluto ng hapunan at makapagpahinga na rin. Habang nagpaparingas, ay inihanda ko naman ang karneng ibinigay ni Tia Bebeng ni Kaloy. Habang hinihiwa ko ang karne at inihahanda ko ang sibuyas at bawang para sa karneng iluluto ko, nang makarinig kami ng isang malakas na pagaspas ng isang ibon sa bandang itaas ng aming bubungan. Kaya naman agad na kumuha ng patalim ang asawa ko at lumabas. Nagulat ako nang isigaw ni Kaloy ang isang pamilyar na pangalan. "Tia Bebeng, pati ba naman ako ay dadalihin mo? Hindi ka pa ba nakontento sa mga kapatid ko
At pati kami ng asawa ko ay tataluhin mo pa. Alam kong ikaw iyan, Tia Bebeng. Pangalan iyon ng kanyang tiyain. Kapag may nangyaring hindi maganda sa asawa ko at magiging anak namin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, lintik ka. Galit na sigaw ng aking asawa at hinamon pa nito ang aswang. Nang tumingala ako sa aming bubungan, kung saan namin naririnig ang pagaspas, nang nakita ko sa butas ang tila malaking payong. Nakiramdam pa ako sa paligid dahil sa may mga naririnig na akong yapak ng paa na paikot-ikot sa aming bahay. Nang maya-maya pa ay nakita kong may mga mapupulat at lilisik na mata ang nakasilip sa butas ng dingding namin. Dahil sa gulat at takot ay nagsisisigaw talaga ako ng malakas. Agad namang pumasok ang aking asawa. Ngunit nang ituro ko sa kanya ang mapupulang mga mata ay wala na iyon. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig kaming katok sa aming tarangkahan. Iho, Kaloy, ibalik nyo na lang ang aking karne kung ayaw nyo. Kayo na nga itong binigyan eh. Rinig naming sambit ng nasa likod ng aming tarangkahan. Agad na kinuha naman ng aking asawa ang bayong ng kanyang tiya. Nakalanghap pa kami ng amoy na hindi talaga kaaya-aya. Tila nabubulok iyon ng mga laman loob ng hayop. Pagkatapos ay mabilis na inilabas ni Kaloy ang bayong ng kanyang tiya. Nang buksan niya ang tarangkahan para iabot sa matanda ang kanyang bayong na may lamang karne, nagulat na lang kami nang wala na kaming makita na kahit anong bakas ng matanda. Kaya naman sa takot ay itinapon na lang namin ang bayong sa labas ng tarangkahan. Kinabukasan ay hinanap at napag-alaman namin sa kalapitbahay namin na kinuha iyon ng matandang pinaghihinalaan na aswang sa kanilang baryo. Simula po noon ay hindi na namin nakita pa ang tiyay ng asawa ko at naging mas maingat pa kami. Hanggang sa maipanganak ko na ang panganay namin. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi kong karanasan. Sana po ay nagustuhan nyo at naway makapagbahagi pa po ako ng mga karanasan ko dito pa rin sa baryo ng aking asawa. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko bilang isang kartero. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Larry at kasalukuyan akong nakatira dito sa bayan ng Cebu. Nangyari po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo dekada 80. Noong mga panahong iyon ay kasalukuyan akong nagtatrabaho, Kuya Bari, bilang isang kartero sa aming lugar. Kaya naman, lagi akong maagang nagigising upang maihatid ko lahat ng mga sulat na galing sa iba't ibang lugar. Isang araw ay naisipan kong hindi pumasok sa aking trabaho sapagkat sumama ang aking pakiramdam. Kung kaya mas maiging ipinahinga ko muna ang aking sarili sa pagtatrabaho. Kaya nakibalita na lamang ako sa kasamahan ko sa trabaho na si Marvin. Sapagkat si Marvin ay nakatira sa di kalayuan sa aming bahay. Noong sumapit na ang hapon, ay naisipan kong tumambay sa labas ng aming bahay upang makapagpahangin. At sakto naman na napadaan ang aking katrabahong si Marvin. Paring Marvin, kumusta na ang trabaho? Tanong ko sa kanya. Pare, ikaw pala. Ayos lang naman. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumasok ng ilang araw? Wika sa akin ni Marvin. Oo nga pre, sumama ang pakiramdam ko kaya papahinga muna ako. Ay, ganun ba? Naku, mapapalabang kanyan pagpasok mo. Nakatambak na kasi yung mga sulat na ididispatcha mo. Sigurado ka, aabutin ka na naman ng gabi sa paghahatid ng mga sulat. Wika sa akin ni Marvin. Ay, oo nga, pero alam mo, saglit lang yun sa akin. Para namang walang tiwala eh. Pabiro kong sagot kay Marvin
At natawa lang ito, ngumiti lang ito sa sinabi ko. O pre, paano? Uwi muna ako ha, gagabihin na ako eh. Pagpapaalam sa akin ni Marvin. Sige pre, pasensya na, naabahala kita. Salamat. Sige, kita na lang tayo bukas ha. Tsaka sabay na tayong pumasok. Wika ko sa kanya. Oo sige pre, dadaanan na lang kita dito bukas. Oo sige dapat pagtawag ko sa'yo bukas, lumabas ka kagad ha. Pag hindi, iiwanan kita. Pabiro nito sa akin. Natawa naman ako sa kanyang sinabi at sige pre, ingat ka, kita tayo bukas. Noong umalis na si Marvin, ay agad na rin akong pumasok sa aming bahay upang makapaghapunan. Noong makatapos naman ako sa aking paghahapunan, ay kaagad na akong humiga upang magpahinga. Dahil masama pa rin ang aking pakiramdam at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako at madaling araw na nga ako nang magising. Kaya naman noong marinig ko ang tilaok ng manok ay agad na akong bumangon upang makapaghanda na sa pagpasok sa aking trabaho. Matapos akong makapaghanda ng aking babaunin ay sakto namang ang dating ni Marvin. Paring Larry, let's go, tara na. Nang marinig ko ang tawag nito sa akin, ay agad na akong lumabas. Uy pre, tama. Tara na, let's go. Habang naglalakad kami, ay napagkwentuhan namin ang mga lugar na pagdadalhan ko ng mga sulat, kung saan ihahatid ko ang sulat sa isang liblib na baryong kinatatakutan ng maraming kartero sa aming trabaho. At noong makarating na nga kami, ay agad ko nang inasikaso ang mga sulat na dadalhin ko upang maipamigay ko na sa mga taong pinadalhan. Noong matapos ko nang asikasuhin, ay agad na akong lumakad. Inabot na ako ng tanghali, ngunit hindi ko pa nakakalahati ang mga sulat na daladala ko. Nang inabot na ako ng tanghali, ay napagpasyan ko munang huminto upang kumain muna. Nang matapos na akong kumain, ay agad na akong nagpatuloy sa pamimigay ng sulat. At nang hindi nga nagkamali si Marvin, aabutin nga talaga ako ng gabi dahil kakaunti pa lang ang naidi-deliver kong sulat. Sapagkat inuna ko ang mga malalayong lugar upang pagkatapos ay malalapit na lang ang matitira. Makalipas lang ang ilang oras ay papadilim na at nakasalubong ko ang kaibigan kong si Marvin. O pre, kamusta na? Wika ko kay Marvin. O ikaw pala yan, Larry. Okay lang naman. Eto, kakaunti na lang ang di-deliver ko. At teka, mukhang hindi ako aabutin ng dilim dito. Anya sa akin. Ay, ganun ba? Buti ka pa. Malapit nang maubos yung sayo. Ito, tingnan mo. Yung sa akin, tingnan mo, ang dami pa. Kailangan ko pang i-deliver ito. Naku po, yan na nga ba sinasabi ko sa iyo kahapon eh. Kung pumasok ka sana, hindi ka sana natambakan. Yan, gagabihin ka ngayon. Saad nito sa akin. Oo nga pre. Sige, paano? Mauna na ako, Marvin. At para marami-rami pa to eh, para ma-deliver ko na ito. Sige pre, ingat ka. Sagot sa akin ni Marvin. Ngumiti lang naman ako sa kanya at nagpatuloy na ulit ako sa aking paglalakad. Habang naglalakad ako, ay napansin kong tila patungo sa lugar na kinatatakutan ng lahat ang paglalakad ko. At noong tingnan ko ang address na nakasaad sa sulat, ay hindi nga ako nagkamali. Doon nga ito sa lugar na pinaghihinalaan na lugar ng mga aswang.
Dahil sa hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi, ay nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Hanggang sa makarating ako doon sa dulo ng lugar, ay agad ko namang hinanap ang address na nasa sulat. Habang naghahanap ako, ay may nakita akong isang matandang babae na nakaupo sa labas ng bahay. Kaya agad ko naman itong nilapitan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Magandang hapon po. Pwede pong magtanong. Dito po ba yung address na ito? Tanong ko sa matanda. Hindi naman sumagot ito, kaya tinanong ko ito. Ay, Lola, tatanungin ko lang po, dito po ba itong address na ito? Tanong ko ulit sa matanda. Tumingin naman ito sa akin at tiningnan ang address na nasa sobre at itinuro sa dulo ng baryo kung saan nakatira ang address na nakasaad sa sobre. Ay, maraming pong salamat, Lola. Salamat po. Agad naman akong umalis at nagmadali upang hindi ako abutan pa ng lalim ng gabi. Habang naglalakad ako, ay pinakiramdaman ko ang paligid. Napansin kong tila napakatahimik ng lugar at tila ba ay may kakaibang mangyayari. Dahil ni isang pinto ng bahay ay wala kang makikitang nakabukas at tila kakaiba ang lugar na iyon kaysa sa lugar namin. Dahil mapapansin at mararamdaman mo talaga na tila may bumabalot na masamang elemento sa lugar. Habang nasa lugar ako, ay ni isang tao ay wala akong makita. Naisip ko kung kanino ako magtatanong sa lugar, ni isang tao ay wala nga akong makita. Kung kaya, naisipan kong kumatok na lang sa bahay at magtatanong-tanong. Noong lumapit ako sa isang bahay na malapit sa akin, ay kaagad akong tumawag dito. Ay, tao po! Tao po! Nakailang tawag na ako, ngunit walang lumabas na tao. Kung kaya nagtataka ako sapagkat ramdam kong may tao naman sa loob ng bahay. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat. Dahil sa may bigla na lang sumigaw at nagsabi ng, "Umalis ka na dito kung gusto mo pang mabuhay ka." Noong marinig ko ang boses, ay natakot ako at kaagad akong umalis sa lugar. Hindi na ako nagtanong at nagsalita pa. Habang nagmamadali na akong maglalakad, ako ay nakapansin ng tila may tunog ng baboy sa aking likuran. At noong lingunin ko ito, laking gulat ko dahil sa napakalaking baboy ang nakasunod sa akin. Nang makita ko ang baboy ay nagmadali akong tumakbo papalayo. Sobrang kaba at takot na ang aking nararamdaman dahil hindi ako nito nilulubayan at maya-maya'y nakakarinig na rin ako ng huni ng wakwak. Habang tumatakbo ako ay talaga namang kamuntika na akong maihi sa sobrang takot dahil nga doon sa baboy na sumusunod sa akin at tila namumula pa ang mga mata nito. Habang tumatakbo ako ay di ko maiwasan ang maiyak dahil iniisip kong wala pa akong anak
ay mukhang matotodas na ako. Ramdam na ramdam ko pa rin ang patuloy na pagsunod sa akin ng aswang. Nang malayo ako sa lugar na iyon ay naramdaman kong unti-unti nang nauubos ang lakas ko. At mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Hanggang sa nakasalubong ko na itong si Marvin. Kaya kaagad naman akong humingi ng tulong sa kaibigan ko. O pare, bakit ka namumutla? Ano nangyari sa'yo? Tsaka bakit ka tumatakbo? Tanong sa akin ni Marvin. Pare, buti na lang nakita kita. Pare, may aswang na humahabol sa akin. Ha? Anong aswang? Tsaka anong sinasabi mong humahabol sa iyo? Wala naman ako nakikita sa likod mo. Nang lumingon ako sa aking likuran, ay wala na nga akong nakitang sumusunod sa akin na aswang. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Sakto namang pauwi na ang kaibigan ko, kung kaya sinabi ko sa kanyang sabay na kaming umuwi. Sapagkat sobra talaga ang takot na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Ay naku pre, sa susunod wag mo nang tanggapin ang mga sulat kapag dyan sa baryong yan nakarota. Ay naku, bantog talagang maraming aswang talaga na sabi-sabi dyan sa baryong yan. Wika sa akin ni Marvin. Humugot naman ako ng isang malalim na hininga bago nagsalita ng, oo nga pre, baka ito na yung huling pagtatrabaho ko bilang kartero. Ayoko nang maranasan pa yung nangyari sa akin kanina. Nangingilid ng mga luhang sambit ko sa kanya. Ikaw ba pre Marvin, hindi ka ba maghahanap ng ibang trabaho? Tanong ko rito habang naglalakad na kami pauwi. Kung gusto mo, sabay na tayong maghanap ng trabaho pre. Wika ko sa kanya. Umiling naman ito at sinabing kinakailangan niyang magtrabaho pagkat manganganak nga ang kanyang asawa. Kung kaya hindi siya pwedeng matambay o mabakante. Simula nga noon ay umalis na ako sa trabaho at makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan ko na lang na hindi na makita ang aking kaibigang si Marvin. Kahit ni isang bakas at sulat ay walang paramdam at walang nakita. Hanggang sa lumipas ang araw, buwan at taon ay wala na talagang nakitang Marvin. Bigla na lang itong nawala na parang bula. Sa kabutihang palad naman ay nakahanap na agad ako ng bagong trabaho at kinalimutan ko na ang nangyari sa akin at nagsimula ulit ako ng panibagong buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana'y mapili pong maibahagi sa inyong channel ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Larry. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na Ang Sundo Horror Stories. At magandang araw din po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga pala si Mike. 20 anyos na po sa kasalukuyan at sa ngayon ay nag-aaral ako dito sa Bicol. Nasa kolehiyo na po ako. Kumukuha ng kursong edukasyon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ikinuwento lamang sa akin ng aking lola. Ang mahal kong si Lola Leonora. Siya po ay 90 taong gulang na. Nakatira siya sa amin dahil hindi niya na kayang mamalagi sa sarili niyang bahay na mag-isa. Pansin ko na lagi lang nakaupo si Lola malapit sa bintana. Maghapon na pinanunood ang labas ng bahay na parabang may hinihintay o kaya may naaalala na kung anumang
mula sa kanyang nakaraan. Isang beses, habang wala sila mama at papa, tinawag ako ni Lola. Sinabihan niya akong maupo sa harap niya. Akala niya siguro ako pa rin ang batang Mike na lagi niyang noong kinikwentuhan ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Pinagbigyan ko siya. Naupo naman ako na parang paslit na sabik na marinig kung ano ba ang kwentong gustong ibahagi ng ulyaning kong lola. Kuya Barry, ito na ang kwento niya. Bata pa lamang daw si Lola Leonora noon ay alam na niyang may kakaiba sa mga magulang niya. Hindi niya masabi kung ano, basta nararamdaman niya na hindi normal ang kanyang tatay at nanay. Isa sa mga napansin niya ay ang kakaibang mga ulam nila sa araw-araw. Sobrang bihira silang mag-ulam ng gulay o kaya'y kumain ng prutas mula sa maliit na hardin sa kanilang bakuran. Kung mag-uulam man sila ng gulay, ay tanging sila lang dalawa ng kanyang tatay ang kumakain nito, habang ang inay naman niya ay sasabihing busog pa. Sabay saglit na lalabas ng bahay. Madalas ay karneng manok o kaya'y kambing ang putahing nakahain sa kanilang mesa. Kahit pa wala naman talaga silang alagang mga manok o kambing na maaaring katayin. Imposible rin naman na binili ito ng itay niya dahil hindi naman ganoon kalaki ang nakukuhang pera ng kanyang tatay. Magsasaka lang ang tatay ni Lola. Hindi naman kalakihan ang palayang sinasaka nito, habang ang nanay naman niya ay bantay lang sa kanilang bahay. Nag-aasikaso ng lahat ng gawain sa loob, pati ang pag-aalaga sa kanya, kung kaya sapat lang ang kinikita ng tatay niya para sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Saan kaya galing ang mga karne ng manok at kambing? Ito ang laging tanong ni Lola Leonora sa kanyang sarili noon. Iniisip na lang niya na baka bigay ng mababait na kapitbahay nila ang ulam nila araw-araw, kahit pa sobrang layo ng mga kapitbahay sa kanilang sariling bahay. Isa pa sa mga napansin ni Lola Leonora ay ang palaging pagkawala ng kanyang nanay tuwing gabi. Tabi-tabi silang tatlo sa papag na kawayan kung matulog. Papatungan lang nila ng manipis na banig at saka sila sabay-sabay nahihilata dito. Pansin ni Lola na laging umaalis ang kanyang inay kapag sumasapit na ang hating gabi. Magigising siya na wala na ang kanyang inay, habang ang tatay niya naman ay himbing na himbing sa kanyang pagtulog. Minsan naman, hihintay niya ang kanyang ina na makabalik. Ngunit lagi siyang nakakatulog ulit habang nag-aabang. Isang beses, tinanong ni Lola ang kanyang inay kung ano nga ba ang rason kung bakit minsan ay nawawala ito sa kanilang higaan. Anak, maalalaman mo rin yan sa tamang panahon. Ito ang laging sagot sa kanya ng kanyang inay. Simula noon, hindi na nagtanong pa si Lola sa kanyang mga magulang. Ano ba naman ang kailangan pa niyang malaman? Maayos naman silang napapalaki ng mga ito. Hindi siya pinababayaan at siguro ay hindi naman masama ang mga kakaibang bagay na ginagawa
ng kanyang mga magulang. Kaya naman, inalis na ni Lola ang mga ganong klaseng tanong sa kanyang isipan. Isang araw, habang naglalaro si Lola sa labas, ay nilapitan siya ng isang batang siguro ay naligaw galing sa mga kapitbahay nila. Hindi niya kilala ang batang babaeng ito. Halos kaedad niya ito. Kaya ang buong akala niya ay makikipaglaro lang ito sa kanya. "Hoy!" tawag ng bata. "Alam mo bang aswang ang nanay mo?" Kumunot ang noo ni Lola sa pagkakataong iyon. Siyempre, hindi siya naniwala sa sinabi ng batang babae. "Aba, ano bang pinagsasabi mo? Hindi totoo yan." Malakas na sigaw ni Lola. "Eh di wag kang maniwala kung ayaw mo. Basta, sinasabi ko lang ang totoo. Alam mo kung bakit? Nakita ko yung nanay mo sa bakuran namin noong nakaraang Lunes. Gabi yun. Nakaluhod ito habang kinakain niyang hilaw ang alaga naming panabong na manok. At sabi ng tatay ko, aswang lang daw ang kumakain ng hilaw na manok. Kaya sigurado akong aswang ang nanay mo." "Grabe, hindi totoo yan." Depensa ni Lola doon sa bata. Sa pagkakataong iyon ay galit na si Lola. Sino ba namang anak ang matutuwa na pagbibintangan ng kung sinong batang babae ang nanay mo na isang aswang? Umiiyak na pumasok ng bahay si Lola. Agad niyang hinanap ang nanay sa kusina. Noong matagpuan niya ito, ay dali-daling niyakap niya ang kanyang nanay ng mahigpit. "Oh anak, bakit ka umiiyak?" tanong ng kanyang nanay. "Inay, sabi ng batang babae kanina, aswang daw po kayo." Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ninitian lang siya ng kanyang nanay. Niyakap din siya nito at hinalikan sa noo. "Anak, kanino ka ba maniniwala? Ha, Leonora? Sa nanay mo ba? O kung sa sino lang batang babae dyan sa labas?" Inay, siyempre po sa iyo po." sagot ni Lola. "Ay nako Leonora, sige na nga, halika, kumain na lang tayo. Samahan mo na lang ako at kumain tayo nitong minatamis kong saging." Dumaan ang mga araw at hindi na naging problema kay Lola Leonora ang usap-usapan na aswang daw ang kanyang nanay. Siyempre, akala niya ay gawa-gawa lang ng mga kapitbahay ang ganoong klaseng kwento. Lalo pa at ang bahay lang nila ang nag-iisang bahay na nasa gitna ng kagubatan. Ngunit isang gabi, napatunayan ni Lola na hindi tsismis lang ang mga kwentong ito. Malalim na ang gabi. Pareho silang himbing ng tatay niya nang biglang may kung anong kumalabog sa bubong na nipa ng kanilang bahay. Agad na nalipungatan sa pagtulog si Lola. Napatingala siya. Nakatayo na ang kanyang tatay. Nasa itaas ng bubong ang tingin. Sinindihan nito ang gasera sa dingding at saka dinala sa higaan nila. "Anak, lalabas lang ako saglit ha. Huwag kang susunod kahit anuman ang mangyari."
Dali-daling tumakbo palabas ang kanyang tatay, dala ang ilaw na gasera. Ngunit matigas ang ulo ni Lola, kaya naman agad din itong sumunod sa kanyang tatay sa labas. Wala na siyang pakialam kung mapagalitan pa siya. Gusto niya lang malaman kung sino o ano ba ang may gawa ng kalabog sa kanilang bubong. Ngunit nagulantang siya at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakaluhod ang tatay niya habang akap-akap ang kanyang nanay, pero may kakaiba dito. Sa likod ng kanyang nanay ay ang dalawang dambuhalang maugat at mabuhok na bakpak na lupasay na at nakapatong sa lupa. Sapat lang ang ilaw ng gasera upang maaninag niya ang mahahabang kuko ng kanyang nanay. Pula ang nanlilisik na mga mata nito at nakabuka ang kanyang bibig na may matatalas na ngipin. Sa dibdib ng kanyang nanay ay ang isang mahabang matalas na sibat na nakatarak tagos hanggang sa kanyang likuran. Umaagos ang dugo sa lupa. Ngunit imbis na matakot sa katotohanang aswang nga ang kanyang nanay, ay mas nahabag siya sa kanyang nakita. Anong nangyari? Tanong ng kanyang tatay sa kanyang nanay. Sinaksak ako ng lalaking may-ari ng kambing na kinakain ko kanina. Akala ko tulog na silang lahat, pero inaabangan lang pala nila ako sa itaas ng puno. Tinamaan siguro ang puso ko. Nanghihinang sagot ng kanyang nanay. Umiyak na ang kanyang tatay, kaya naman pati si Lola Leonora ay naiyak na rin sa kanyang nasaksihan. Mamamatay na ata ako? Mahal, tawagin mo si Leonora. May gusto akong ibigay sa kanya. Maya-maya'y lumapit na si Lola. Nay, nandito na po ako, nanay. Agad niyang niyakap ang kanyang nanay na nag-aagaw buhay. Nay, huwag niyo po kaming iiwan. Nay, huwag ka pong mamamatay. Hinawakan siya nito sa pisngi. Hinawi ang buhok na humaharang sa mga mata ni Lola. Leonora, ilapit mo ang mukha mo sa akin. May gusto akong ipamana sa iyo. Sumunod naman si Lola Leonora sa utos ng kanyang magulang. Ibinuka ng nanay niya ang sarili nitong bibig at lumabas mula rito ang isang maliit na itim na sisiw. Gumapang ito at dumapo ito sa labi ni Lola Leonora at pilit na isinisiksik ang ulo sa kanyang bibig. Tuluyan na itong nakapasok at biglang naglaho sa kanyang lalamunan. Leonora, iyan ang pamana ko sa iyo. Iyan din ang pamana sa akin ng mga naging magulang ko. Simula ngayon, ikaw na ang magtutuloy ng lahing aswang natin. Ngunit, ipapaalala ko lang sa iyo na gamitin mo ang kakayahang iyan sa mabuti.
Paalam, paalam na anak. Mahal na mahal kita. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na ngang namatay ang nanay ni Lola Leonora. Simula rin noon ay tuluyan na ngang naging aswang si Lola. Hindi na tinatanggap ng kanyang katawan ang mga gulay at prutas na pagkain. Tanging mga karne lang ang nakakapagpabusog sa kanyang gutom. Pero ganun pa man, ni minsan ay hindi kumain ng karne ng tao si Lola. Kuya Bari, doon na po natapos ang kwento ni Lola Leonora sa akin. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Kung matatakot ba ako o kaya'y matutuwa na may lahi pala kaming aswang. Sa oras na iyon, isa lang siguro ang napagtanto ko, na darating ang araw na mamamatay si Lola Leonora at siguradong ipapamana niya ang itim na sisiw sa aking nanay. At alam kong darating din ang araw na mamamatay din ang aking ina. At kapag nangyari iyon, ako naman ang lulunok sa itim na sisiw. Dahil nag-iisang anak lang ako ng aking ina at ako na ang magpapatuloy sa lahi naming aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y mapili niyo pong mabasa sa inyong channel. Maraming salamat po at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Mike. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.